Today, amazing home family, naman samahan mo kami purihin ang Panginoon sa araw na ito. And we will worship the Lord. Hallelujah. We will not be ashamed. Come on. I made up my mind, no compromise. I will live for you because of the cross and what it cost. I will go for you. Shout His name out, Jesus. Shout His name out, Jesus. Oh, oh, I'm not ashamed of you. Oh, oh, sing it loud. Oh, oh, I'm living for you now. No matter what it costs, I'll go. Hey. Yes, Lord God, we will not be ashamed of you, Jesus. I made up my mind, no compromise. I will live for you because of the cross and what it costs. I will go for you. Shout His name out, Jesus. Shout His name out, Jesus. Oh, oh, I'm not ashamed of you. Oh, oh, sing it loud. Oh, oh, I'm living for you now. No matter what it does, I'll go. Oh, oh, I'm not ashamed of you. Oh, oh, sing it loud. Oh, oh, I'm living for you now. No matter what it does, I'll go. Yes, Lord. No matter what it costs, Lord God, we will go and we will shout Your name, Jesus. Hallelujah. Come on, we will sing to God. His praise is rising in my soul. I can't contain it anymore. Come on, sing with us. His praise is rising in my soul. I can't contain it anymore. Sing this praise. This praise is rising in my soul. I can't contain it anymore. This praise is rising in my soul. Yes, Lord. I can't contain it anymore. I just have to dance. Come on. Let's dance for Jesus today. We will celebrate the name of Jesus. Hallelujah. Come on, sing. Whoa, oh, I'm not ashamed of you. Whoa, oh, sing it loud. Whoa, oh, I'm living for you now. No matter what it costs, I'll go. Whoa, oh, I'm not ashamed of you. Whoa, oh, sing it loud. Whoa, oh, I'm living for you now. No matter what it costs, I'll go. Hey. Hallelujah. Yes, God, we praise Your name, Jesus. We will declare to the Lord. Whoa, I'm not ashamed of you. Whoa, I'm singing it loud. Whoa, I'm living for you now. No matter what it costs, I go. Whoa, I'm not ashamed of you. Whoa, I'm singing it loud. Whoa, I'm living for you now. No matter what it costs, I'll go. Whoa, I'm not ashamed of you. Whoa, I'm singing it loud. Whoa, I'm living for you now. No matter what it costs, for the last time. Whoa, I'm not ashamed of you. Whoa, I'm singing it loud.
Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang napaka-pinagpalang araw po ng linggong ito. And I hope that you are all doing well. Kagaya ng lagi ko pong sinasabi, ano man po ang ating pong mga pinagdadaanan, mabigat, challenging, gaano man katindi yung ating pong problema na pinagdadaanan ngayong Enero na ito. Gusto ko pong sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. At bago po tayo mag-start ng ating pong last topic para po sa ating January series, gusto ko pong i-type ninyo yung God is good all the time, and all the time God is good. Type po natin yan at pwede pa po nating ihabol yung ating po mga invites. I-tag nyo po sila. And kung sino man po yung nanonood ngayon, I want you to share this stream because we believe na ito pong salita ng Panginoon ay dapat pong mapakinggan ng inyong mga kaibigan, classmate, katrabaho, kamag-anak at lahat ng inyong pong Facebook friends. I believe na ito pong mga sasabihin at mga maririnig po natin ay makakatulong po para po sa ating spiritual growth, and at the same time for the salvation ng mga taong hindi pa po nakakaalam ng good news patungkol po kay Jesus Christ. So ngayon pong umaga, tanghali, hapon, gabi, anong oras ka man nanonood, tayo po ay nasa 4th installment na ng ating pong January series entitled First Things First. Pwede po bang i-type natin yung word na first sa comment section? Binanggit po natin for the past January, for the past few weeks, tiyak na may bunga kapag ka inuuna ang una. Pinag-usapan natin na dapat po talaga ang ating Panginoon, ang ating top priority. Pinag-usapan po natin na importante yung ating first day of the week. Remember na ang first day of the week is Sunday, hindi po Monday. Ang Monday ang first working day of the week, pero ang first day of the week po, Sunday, importante yan na dapat po ay inaalay natin yung ating oras at panahon sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng pagko-corporate worship natin sa Kanya. And if you're here right now, congratulations sapagkat ito yung first day of the week na dapat in-honor natin ng ating Panginoon. Kasi importante yung first day of the week, importante yung ating pong Panginoong Jesus, importante yung first fruits natin, importante yung ating pong time, importante yung treasure, yung talent na dapat ang inuuna natin yung ating Panginoon. Now, binanggit ko rin po for the past few weeks no, na tiyak na may bunga kapag inuuna si Lord. Si Lord pa ba kapag kainuna natin siya, siguradong merong pagpapala. Why? Lahat ng matagumpay na tao ay may nahit na priority. At kapag titignan mo ang storya ng mundo ng boxing, ang mga nag-champion, kaya sila nag-champion sapagkat meron po sila mga nahit o prioritize sa buhay. Yung mga pumasa ng board exam, bar exam, kaya po sila pumasa kasi meron silang mga hinit na priority. At kapag yung mga nagpapapayat, nagpapaganda ng katawan, sila ay may mga na-hit na priority. May mga certain preparation po silang ginawa for them to hit their priority or for them to reach their God-given goal or God-given potential. Binanggit po natin for the past few months that your priority will determine your destiny. Kung ano yung pinaprioritize mo, yun ang iyong mararating. Kapag ikaw ay nandirito ngayon, malamang sa malamang prioritize mo kasing makinig. Whether ano man ang schedule mo, gaano man katindi yung pinagdadaanan mo, the reason why you are here is you prioritize it. Your priority will determine also your victory. Kapag ikaw ay isang matagumpay na tao sa ang larangan man ito, importante yung iyong priority kasi hindi mo ma-achieve ang isang katagumpayan kung hindi mo ito ipa-prioritize. Now, ganun din po pagdating sa ating spiritual life. We Christians ought to be victorious. Why? Because yun po yung destiny ng bawat Christian, yung magtagumpay sa kanilang spiritual walk, yung maging mature, yung magkaroon ng Christ-likeness, mag-grow sa ating spirituality. At ang isang Christian, hindi siya makakaranas ng victory at hindi siya magkakaroon ng maturity, hindi siya magiging champion spiritually speaking kung hindi niya ipaprioritize ito. Now, join me sa ating pong last topic for the month of January entitled First and Foremost. Can you type that in the chat? First and foremost. Now, pwede po bang buksan natin ang ating mga Bible if you have your Bibles with you? Samahan niyo po akong basahin ito sa Matthew chapter 6 verse 33. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness,
and all these things shall be added unto you. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ito pong Matthew chapter 6 verse 33 ay part po yan ng isang napakalaking context o napakahabang laman ng isang istorya. Ito pong pinatutungkulan kong ito ay yung Sermon on the Mount. Part po ito ng sermon ni Jesus Christ sa Mount na kung saan ito yung pinakamahaba at pinakadetalyadong teaching ni Jesus Christ na nai-record sa Gospels. Matatagpuan niyo po ito sa Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, at Matthew chapter 7. So 5, 6, 7, nasa gitna ito, chapter 6. Now, dito, particularly sa context nito, pinapatunayan o pinapangaralan ni Jesus Christ yung kanyang mga first century hearers about dealing with worry. Lalong-lalo na makikita nyo dyan, kung aatras ka ng ilang verses, makikita mo sa Matthew chapter 24, ay Matthew chapter 6 yan, verse 24 pala, verse 24, at verse 34, makikita nyo si Jesus Christ, dinidil niya yung worry. Everybody type that in the chat, worry. Sinasabi ni Jesus Christ na there is more to life than worrying. Yung mga tao kasi ay nag-aalala sa kanilang isusuot, sa kanilang kakainin. In-emphasize lang ni Jesus Christ na mas importante. Hindi niya sinabi na hindi kinakailangan kumain, hindi niya sinabi na kinakailangan na hindi na magdamit. Importante yan, pero ini-emphasize lang ni Jesus Christ sa mga previous verses na ang ating buhay, ang ating kaluluwa ay ang pinaka-importante sa lahat. Hindi lang yung kung ano yung inilalagay mo sa bibig mo, which is food, at kung ano yung ibinabalot mo sa iyong katawan, which is yung ating pong pananamit. So, worry doesn't work, sabi ni Jesus sa verse 27, no? Hindi naman mag-work kapag ka nag-worry kayo. As a matter of fact, sabi ni Jesus Christ, hindi naman madadagdagan yung buhay mo kapag ka nag-alala kayo. Sinasabi lang simply, sa pinaka-simpleng pagpapaliwanag, sinasabi lang po ni Jesus Christ na masyado kang worried, anxious, masyado kang depressed, masyado kang restless because of wrong priorities. Pwede bang i-type natin sa comment section, wrong priorities. Dahil sa mga maling prioridad. Yes, meron tayong mga priorities pero dapat meron pinaka-top, pinakauna sa lahat ng ating mga pinagkakaabalahan. By the way, gusto ko kayong share nitong Greek word pala nito, no? Itong first, yung salitang first, yung English word na first, ay galing sa salitang Griego na proton. Everybody type that in the chat, proton. Na ang proton, ang ibig sabihin niyan, first in time or place. First, in Greek is proton, na ang ibig sabihin ay una sa oras, una sa posisyon, sa lugar, first in rank, first in order or importance. May mga binibigyan ka ng importansya pero ito yung pinakauna. May pinibigyan ka ng oras pero sa lahat ng oras mo ito inuuna mo. May pinibigyan ka, may pinupuntahan kang lugar pero sa lahat ito ang inuuna mong puntahan. First in rank, may ranggo lahat ng mahalaga sa iyo sa buhay. Pero sinasabi lang ng first na ito yung pinakauna, ito yung pinakaimportante. Sinasabi lang na ng Bible yung phrase na seek ye first, ibig sabihin lang yan to prioritize. Now, bakit kinakailangan sabihin ito ni Lord doon sa kanyang longest and most detailed preaching na na-record sa Gospel, yung Sermon on the Mount, yung Matthew chapter 5, chapter 6 hanggang chapter 7? Bakit kinakailangan sabihin ni Lord ito? Pwede bang i-type natin sa comment section, bakit? Bakit kinakailangan? Oo nga, Pastor, bakit kinakailangan sabihin ito ni Lord? Simple lang po. Kasi madami tayong mga pangangailangan, marami tayong needs, tuition fee, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, kakainin ko araw-araw, susuotin ko, paano yung future ko. Madami kasi tayong mga pangangailangan at marami rin pwedeng ipain. Pakinggan maigi, maraming pwedeng ipain si Satan para hindi natin i-prioritize ang pinaka-importante sa lahat. Remember that your priority affects your life. A while ago, I have just said, sabi ko, your priority will determine your destiny. Kung nasan ka ngayon, produkto yan ng mga bagay na prioritize mo. Kapag kainuna natin ng junk food, kumain tayo, masisira yung appetite natin. Kaya pansinin nyo yung mga nanay, wala nang kakain na, maghahapunan na. Pero iba, magmimerienda pa sa labas, kakain pa ng junk food. Kaya pagdating ng hapunan, wala nang gana. Pansinin nyo kapag kainuna mo ang kalokohan, di magkakandaloko-loko din yung buhay mo kasi yun ang prioritize mo eh. Now,
let me end our series sa malupit na katanungan ito. What should be our top priority this 2024? Ano ba yung pinakauna sa lahat? Ano ba yung pinakamataas dapat na pinaprioritize natin ngayong 2024 based on the Word of God? If you're a Christian, you ought to obey this. Dapat sundin mo to, hindi to opinion, sapagkat ito yung inuutos ng salita ng Diyos. Now, balikan ulit natin yung Matthew chapter 6, verse 33. What should be our top priority this 2024? Sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What should be our top priority this 2024? Number 1, seek the rule of God. Pakitype nga sa comment section, rule. Unahin, seek the rule of God. Now, listen to this. I want you to hear this. Now, everything rises and falls right here. Dito nagsiseparate na yung mga nagpapatuloy at hindi nagpapatuloy. Dito, naghihiwalay na yung mga committed sa hindi committed. Dito, naghihiwalay na yung mga faithful sa hindi faithful. Why? Because if your priorities are in order, your life will not be in order. If your priorities are not right, you won't be right. Kaya importante tama ang priorities, kasi kapag hindi tama, hindi in order yung priorities mo, yung number 1 gagawin mong number 10, yung number 8 gagawin mong number 1. Ang buhay mo ay hindi mailalagay sa ayos. Kung ang priority mo ay hindi tama, hindi ka magiging tama, at kung feeling mo lagi kang tama, sisiguraduhin ka sa'yo meron kang tama. Alam niyo po, based on God's word, dito sa binasa po natin, isang verse lang yan, by the way. Hindi mo na kinakailangan, sige, salamat pastor sa sinabi mong verse, pero pagpipray ko muna yan. Pastor, thank you sa sinabi mong verse nakatulong yan sa pag-meditate ko, i-discuss ko sa sarili ko kung ano ang dapat kong unahin. Listen, you don't have to pray about this. You don't have to think anymore about this. You don't have to discuss it to yourself. You just have to do it. Because Jesus has already told us what is our first and top priority. Our priority is to seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang kaharian ng ating Panginoon. By the way, yung word na seek na yan, ang ibig sabihin yan, actively pursue or to go after, yung lagi mong pinupuntahan, yung lagi mong ginagawa. Present tense kasi yan. It means continuously. Every day of your life, you ought to seek the kingdom of God. By the way, ang ibig sabihin ng kingdom sa salitang Griego ay basileia, na ang ibig sabihin ay a kingdom, realm, the region or country governed by a king, kingly power, authority, dominion, reign, royal dignity, the title and honor of a king. Yan ang ibig sabihin ng basileia. Kaya importanteng matutunan natin that seek ye first yung kaharian ng Diyos. Unahin natin yung kaharian ng ating Panginoon Diyos. Kung mapapansin ninyo, atras lang tayo ng konting verse sa Matthew chapter 6 verse 24. Sabi, no one can serve two masters. Jesus Christ was dealing to his hearers na pwede kang may ibang master na sundin. Meaning, pwede kang may ibang kaharian na puntahan. Kaya sabi niya, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Sinasabi lang ni Jesus Christ, hindi sinasabi ng Bible na hindi mahalaga ang pera, na huwag ka na magtrabaho, na huwag ka na magnegosyo, na huwag ka na mag-aral. Ang sinasabi lang ng Bible, dapat ang sinasamba mo si Diyos, si Lord, at hindi yung pera mo. Now, ang malaking katanungan, how to seek the rule of God? Kasi hindi pwedeng gusto mong mag-serve kay Lord tapos pera lang lagi ang habol mo eh. Hindi pwedeng nagtatrabaho ka tapos walang Lord. Hindi pwede naman puro Lord lang tapos hindi ka nagtatrabaho. Now, ano ang pinupunto ko? Hindi ko sinasabi na magtrabaho ka, hindi ko sinasabi na puro Lord na lang tapos wag ka na magtrabaho. Hindi ko rin naman sinasabi na puro trabaho ka lang tapos wala kang Lord. What I'm trying to point is this, na balansihin natin pero dapat importante una sa lahat si Lord. Now, tingnan nyo. How to seek the rule of God? Paano ko ba isisik? Paano ko ba araw-araw sundan ito? Paano ko ba araw-araw isabuhay ito? Bakit importante itong seek the rule of God? Number 1, because it is God's lordship. Pwede bang i-type natin sa comment section, lordship?
Kaya pansinin nyo, the moment na shinare sa inyo yung good news, yung gospel, na ang bad news is you are a sinner, we are a sinner, and the payment for sin is death. Tapos may good news, ang good news, namatay si Jesus Christ para sa atin at ikaw ay maliligtas kapag ka ikaw ay nanampalataya kay Lord. Tandaan mo, kaya hindi mo lang tinanggap si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Importante na ma-realize mo na siya ay Panginoon din. Ibig sabihin po ng Panginoon or Lord sa salitang Griego ay master. Ang ibig sabihin nito ay kurios. Na ibig sabihin meron siyang authority sa iyo na dapat mong sinusunod. Listen, we ought to seek the kingdom of God first. Dapat unahin natin si Lord. Unahin mo ang paghahari ni Lord sa buhay mo. Number one, makikita nyo dyan. Jesus wants the first moments of every day. Gusto ni Lord, every time nagigising ka, siya ang unahin mo. Pangalawa, Jesus wants the first day of every week. Ang gusto ni Lord, tuwing Sabado, hindi ka masyadong puyat. At kung napuyat ka man, sa mga bagay na karapat dapat naman pagpuyatan, dapat kinabukasan makapag-church ka pa rin. Isa pa, Jesus wants the first part of every paycheck. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang 2 oras tuwing umaga, hindi lang 2 oras tuwing linggo, kundi gusto rin ni Lord ng parte doon sa natatanggap mong sweldo o allowance o kinita mo sa negosyo mo. Jesus wants the first fruits. Uy, mabigat yan. Kaya sa atin, ini-encourage ko kayo that we give our first fruit every January. Why? By principle, sinusunod natin yung principle na ito sa Bible kasi nire-recognize natin na kung ano yung unang harvest natin, unang natanggap natin ngayong taong ito, ay karapat dapat ibigay natin ito sa ating Panginoon. Whether 100%, whether 50%, whether 30%. Ang importante, nagbigay ka ng yung first fruit sa ating Panginoon. Why? Because Jesus wants to be first. At maipapakita mo kay Lord na siya ang una kung binibigyan mo ng pahalaga lahat ng parte ng buhay mo para maipakita sa Kanya na siya ang una. Listen, hindi interesado si Jesus Christ para maging vice president lang kung ikaw ay may kumpanya. Hindi rin interesado si Lord para maging presidente ng kumpanya mo. Ang gusto ni Lord, siya ang may-ari kasi first and foremost, siya ang may-ari niyan. Hindi interesado si Lord na second in command lang sa army. Siya kasi ang pinaka-head ng army. Listen, sa buhay mo ang gusto ng Panginoon, siya ang hari. Hindi pwedeng dalawa ang hari dyan sa puso mo. Hindi pwedeng ikaw ang hari, si Jesus Christ sa puso mo, minsan sarili mo, o kaya naman minsan si Lord, minsan naman yung girlfriend mo. Hindi pwede yun. We ought to seek the kingdom of God because first and foremost, it is God's lordship. Pangalawa, it is God's leadership. Pwede bang i-type natin sa comment section, leadership. Listen to this. A kingdom is a place where a king rules. In the kingdom, there is ruling and there are rules. Sa isang kaharian, merong mga rule. Kung sa bahay nyo ngayon, tatay mo nagsiset ng rules. Alas 10, dapat nasa bahay na. Alas 6, dapat gising na. Pagdating ng hapunan, kakain kahit anong ilagay sa pagkainan nyo ng kakainin. May rule, may nasusunod. Why? Because ang tatay, ang nasusunod sa loob ng tahanan. Ultimately, ganun din sa loob ng kaharian. Malinaw sa Bible na ang pursuit dapat natin ay hindi kung anumang kingdom. Hindi kingdom ng laro, hindi kingdom ng school, hindi kingdom ng girlfriend mo, babae mo, o ng negosyo mo. We ought to seek God's kingdom. Why? Because we are called to pursue and submit to the reign and rule of the Almighty God. Ulitin ko, we are called, tinawag tayo. If you're a Christian, type Amen. And if you type Amen, hindi lang to basta type, dapat isabuhay. We are called to pursue and submit to the reign and rule of the Almighty. Sabi nga ni Pastor Paul D. Valgos, we must put God first in our every step. Why? Wala dapat desisyon na hindi kasama si Lord. Uulitin ko po. We must put God first in our every step. Wala dapat ikaw gawin na desisyon na hindi kasama si Lord. Pwede si Lord, kasama ko yan pagdating sa school. Kasama ko si Lord pagdating sa career ko. Salamat Lord, binigyan mo ako ng trabaho. Pero Lord, pagdating sa sweldo ko, ako na lang bahala, okay na. Pwede kasama ko si Lord sa money, bibigay ko yan. Pero Lord, pwede bang pagdating sa girlfriend ko o sa mapapangasawa ko, ako na bahala?
Pwede ba, Lord, kapag ka sa negosyo ko, ikaw bahala sa mga permit, samahan mo ako na ma-release lahat na kukunin ko. Pero pagdating sa kitaan pwedeng ako na lang, Lord. Listen, importante that in every step of the way, dapat kasama mo ang ating Panginoon, whether sa school, whether sa course na kukunin mo, whether sa career, whether sa business mo, whether sa money, whether sa relationship na mag-asawa, mag-girlfriend, boyfriend, o isang pamilya, whether sa ministry mo. If you are here as a minister, importante that we put God first in every step. Wala dapat desisyon na hindi kasama si Lord. I remember yung pamangkin ni Abraham, kung kilala niyo yun, si Lot. Si Lot, nung pinapili siya ng kanyang tito Abraham, dito ka, maghiwalay na tayo kasi nga, nag-aaway na yung mga tauhan natin kasi sobrang dami na, laki ng livestock natin, hindi na kayang i-sustain ng land yung pagsasama natin. Ikaw unang pumili. Si Lot, hindi niya inilagay si Lord sa kanyang, hindi niya kinonsider muna si Lord sa selection ng lugar kung saan siya titira at kung saan niya palalaki ng kanyang family. Listen, Lot left God out of his decisions and ended up in darkness of a cave, practicing terrible sin. Yung Sodom and Gomorrah, doon galing si Lot. Kaya every time na meron kang gagawing mabigat na desisyon, pag-ibig, mapapangasawa, liligawan, school, career, business, siguraduhin mo na hindi ka driven ng emotion. Ito bang inahakbangan kung ito ay kalooban ni Lord? Ito bang course na to? Ito bang school na to ang pinapalhakbangan sa akin ni Lord? Ito bang lugar na ito ang pinapatapakan sa akin ni Lord? Ito bang relationship na ito ang pinagdadalhan sa akin ni Lord? O gusto ko lang siya kasi maganda? Ito bang lugar na ito? Ito bang course? Ito bang business? Ito bang investment na ito? Ito bang mga taong ito pinagdadalhan ba sa akin ni Lord para ma-impluwensyaan ako? O ma-impluwensyaan ko sila ng gospel? Listen, importante na pinaprioritize natin si Lord sa lahat ng bagay na ating gagawin. Now, how do believers today practice Matthew 6:33? Yan ang malaking katanungan. Pastor, paano ko ba i-a-apply ang Matthew 6:33 na yan sa panahon natin ngayon? Sa panahon ng 2024? Pakinggan natin ulit ang salita ng Diyos. Basahin natin sa NPE. Sabi, instead, make your top priority God's kingdom. Pwede man pakitype natin type priority. Yan, top priority. Instead, make your top priority. Sino daw? Ano daw? Yung God's kingdom and His way of life. And all these things will be given to you as well. Una, pakinggan niyo po itong mabuti. Una, dapat top priority si Lord. Saan? Una, sa time mo. Dapat top priority si Lord sa time mo. Kaya meron tayong mga spiritual discipline, may prayer meeting, may life group, may Lord's Day, merong devotion, may trainings. We will start our time and put God first in every day. Let God be the Lord of your time. Let God be the Lord of your day. This means every morning si Lord ang una, bago matulog si Lord pa rin ang huli. We will put God first in every week, attending the house of God. Imagine mo, binless ka ni Lord pero makapagsimba, hirap na hirap ka. Let God be the Lord of your week. Pangalawa, dapat top priority si Lord sa unang tea time. Dapat top priority si Lord sa treasure. Kaya meron po tayong tithes na every month binibigay, offering. Kaya meron tayong once a year na first fruits na ang iba sa atin nakakalungkot, we are not applying it. Simply because, galing naman yan sa law Oo nga, galing siya sa law. But yung pinakuha natin dito ay yung principle. Yung principle na kung saan pinapakita ng mga Hudyo na sa lahat ng kanilang pinakaunang ani, si Lord ang una. Pwede po ba nating i-apply yun? Oo, kaya nga principle Pwede rin bang hindi apply? Nasa sayo na yan. But as for me, as a pastor, for the past 15 years, I've been practicing it. We will put God first in every paycheck. Paying the tithes to the Lord. Hindi natin tithe ito. Tithe ni Lord yan, kinukuha niya yung 90%. Sa'yo yung 10% sa kanya. Let God be the Lord of your week. Pangatlo, top priority si Lord sa talent mo. Tanong, ipinapagamit mo ba kay Lord yung talent mo? O baka kung sino-sino lang gumamit ng talent mo at nabibigyan yan. Dapat top priority mo ang kingdom ni Lord. Kapag ikaw ay kumakanta, dapat kumakanta ka dito sa church.
Wala kang talo kapag ka si Lord ang inuna mong kantahan. Sumasayaw ka sa labas, sa TikTok, kung ano-ano pinaggagawa mo. Pero pag kay Lord, ang hirap na hirap. Laging tandaan, hindi mapapahamak sa loob ng kingdom ni Lord. Suportado ka ni Lord. Kasi constituent ka niya eh. Ang isang constituent, nasasakupan ka ng hari. Kung sakop ka ng kaharian ng hari, sagot ka ng hari. Yung mga benefits meron ka, yung pagpapala meron ka, yung protection and provision. Kaya pinagpala ka kapag ka nasa loob ka ng kaharian ng Diyos. Why? Because you are protected and you are well provided. Yung iba naman sabihin nila, para ka namang slave. Totoo naman eh. Either ikaw ay slave ni Satanas o slave ka ni Jesus. Biblical yan. Nag-uusapan natin ng slavery. That's biblical. Meron tinatawag na slavery ni Satan. Slave ka ni Satan. Kung ano yung gusto ni Satan, yung ginagawa mo. Pwede rin slave ka ni Christ. Kung ano yung gusto ni Christ, yan ang ginagawa mo. Man, I tell you this. Let me tell you this. Listen to this very carefully. The greatest liberty. Akala nila kapag slave ka pala ni Satan, ni Jesus eh. Akala nila kapag ka-slave ka ni Jesus Christ, hindi mo na magagawa yung gusto mo. Yes, may mga iilan, lalong-lalo na hindi maka-Diyos. Pero hindi ibig sabihin na Christian ka, hindi na masaya. Ang pinakamasaya at pinakamasarap na buhay ay pagiging Christian. Yung follower ka ni Christ. Yung hindi ka kontrolado ng kasalanan. Yung anumang mangyari sa'yo, alam mo sa heaven ka pupunta. Listen, the greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. Tatak nyo po yan sa puso't isipan nyo. At tanong ko sa inyo ngayon, who master you? Kaninong slave ka? Are you a slave of money? Fame? Slave of lust? Slave of gluttony? Slave of your spouse? The greatest liberty, ang tunay, ang pinakamalupit, mabigat, masayang kalayaan dito sa mundo ay matatagpuan lang sa isang lugar na kung saan kontrolado ka ng ating master. So put God's priority as your supreme priority. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, pangalawa, verse 33 pa rin. Sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po yung una? Number 1, makikita natin sa ating notes. Kung nag-notes kayo, seek the rule of God. Pangalawa, napakaganda nito. Seek the righteousness of God. Yung unang R, rule. Yung pangalawa, righteousness. Seek the righteousness of God. Another command, isa sa mga command ni Jesus Christ na dapat po nating i-prioritize ay yung righteousness. Pwede po bang i-type natin sa comment section, righteousness? Pastor, can you explain that more further? Listen to this. We must recognize, pakinggan po maigi, we must recognize that the kingdom of God is not only powerful, it is also pure. Hindi lang ito makapangyarihan, ito ay pure. Ito ay malinis. Ito ay matuwid. Number 1, I want you to take this down. Believe His righteousness. Bakit naging pure? Kinakailangan paniwalaan natin yung kanyang katuwiran. Itong Matthew 6:33, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang ini-emphasize dito, pakinggan maigi, the emphasis is not getting yourself cleaned up. Ang emphasis dito, hindi yung kinakailangan malinis ka muna bago ka lumapit sa Diyos. Ang ini-emphasize dito, kinakailangan lumapit ka muna sa Diyos para luminis ka. Parang ganito. Marami sa atin, sinasabi natin, tsaka na ako, church, masusunog ako dyan, ha? Baka pag pumunta ako sa church nyo, masunog ako. Ano ba yan? Yung born again, hallelujah, praise the Lord? Oo. Kaya lang, ang emphasis ng seek dito, lumapit ka muna para luminis ka. Yung iba kasi, tsaka na ako lalapit sa Lord kapag malinis na ako, kapag kaayos na ang buhay ko. Frankly speaking, hindi maayos ang buhay ng isang tao na hindi lumalapit sa Diyos. Mayaman siya, oo, pero ang pagiging maayos sa harapan ng Diyos ay hindi nakikita sa pagyaman lang. Pwede kang i-bless ni Lord, pero pwede ka rin i-bless si Satan ng pera. The emphasis is not getting yourself cleaned up before seeking God. Ang sinasabi lang dito, parang ganito. Tsaka na ako pupunta ng car wash kapag malinis na yung kotse ko. Tsaka na ako magpapa-car wash kapag malinis na yung kotse ko. That sounds illogical. Pupunta ka ng car wash para malinis yung kotse mo. Yun ang tama.
So para maging matuwid ka, kinakailangan lumapit ka muna kay Lord. Now, we must learn this lesson about righteousness. Dapat matutunan natin itong lesson patungkol sa righteousness. Listen, righteousness must be imputed first before it can be imparted. Let's make it simpler. Masimplehan natin. Before you can live it, para maisabuhay mo, kinakailangan ibigay mo na ni Lord. Kasi hindi mo maibibigay ang isang bagay na wala ka naman. You cannot give something that you don't have. Ito yung sinasabi mismo na righteousness ni Jesus Christ dito. Yung righteousness, ang ibig sabihin niyan sa Griego, yung the condition acceptable to God. Ibig sabihin niyan, di kaiosunei. Nang ibig sabihin, the condition acceptable to God. Yung condition daw na karapat-dapat ka sa Diyos. The doctrine concerning the way in which many may attain a state of approval to God. So, ibig sabihin, para masabing okay ka na kay Lord, dapat lumapit ka muna sa Kanya, dapat maging matuwid ka sa harapan Niya. Kaya marami sa atin, ba't ka papasok ng langit? Kasi mabait, kasi may religion, kasi mas mabait ako kaysa sa classmate ko, sa nanay ko. Hindi. Hindi ka magiging righteous dahil mabait ka. Magiging righteous ka, listen to this, how can I become righteous in the sight of God? Kasi pwede kang matuwid sa harapan ng nanay mo, pero baluktot ka pa rin sa harapan ng Diyos. Paano ako papasok ng langit? Ang makakapasok lang ng langit, yung perfect, yung mga righteous. Wala nang perfect eh. Eto na nga, Romans 3:22. You are made right with God by placing your faith in Jesus Christ. Magiging matuwid ka lang sa harapan ng Diyos. Makakapasok ka lang sa langit kapag ka nanampalataya ka kay Jesus Christ. And this is true for everyone who believes. Kapag nanampalataya ka kay Jesus Christ, makakapasok ka ng langit. Paano ko malalaman kung matuwid to kung nanampalataya? Titignan mo yung buhay. No matter who we are, may pag-asa kang tumuwid. Kaya, listen, no matter who we are, may pag-asa kang tumuwid at makatawid. Kasama ang ating Panginoon sa langit. Listen, you don't have to be pure before you seek God. Kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon, hindi mo kinakailangan maging matuwid muna para lumapit sa Diyos. As a matter of fact, ikaw na nakikinig ngayon, feeling mo ang dumi-dumi mo, feeling mo wala ka ng kwenta, feeling mo hindi ka na matatanggap ng Diyos, ng tao. Listen, you don't lumapit sa Diyos, sila yung mga nalinis. Hindi mo kinakailangan luminis muna para lumapit sa Diyos. Lumapit ka na ngayon sa Diyos para luminis ka. Pangalawa, practice His righteousness. Una, manampalataya ka sa Kanyang katuwiran at hindi sa katuwiran mo. Kasi yung katuwiran mo, hindi ka dadalhin sa langit. Ang magdadala sa'yo ng katuwiran, yung katuwiran ni Lord Jesus. Pangalawa, i-practice mo yung righteousness. Sabi ng NIRV, but put God's kingdom first. Do what He wants you to do. Yun pala matindi, pastor. Gawin mo daw yung gusto ni Lord na gawin mo. Hindi yung gusto mo lang na gawin mo. Do what He wants you to do. Then all these things, gawin mo yung mga pinapagawa ni Lord. Tapos yung mga bagay na pangangailangan mo, yung pagkain, yung pananamit, idadagdag na lang sa'yo ni Lord. Bigat, no, pastor? Listen. To be right is to demolish the wrong. Para maging tama ka, dapat basagin at iwaksi mo yung mga mali. And you will never be right unless you seek God's standard of purity. Hindi ka magiging tama unless ang i-apply mo sa buhay mo as a lifestyle yung standard ni Lord ng purity at hindi yung standard ng mundong ito. Kasi kung ang standard lang ng mundong ito ang susundin mo, may kanya-kanya tayong version ng purity and righteousness. Para sa iba, yung love, ganito. Para sa iba, yung love, ganito. Kaya, iba-iba yung version ng love ang mundo. Pero kung titingin ka sa Bible, ang standard ni Lord, agape kind of love. Agape. You see, do we really need righteousness? Kailangan pa ba natin ng pagiging matuwid? Kailangan pa ba natin maging banal at pure? Brothers and sisters, listen to this very carefully. The world badly needs righteousness. Kinakailangan ng mundong ito ng katuwiran. Kaya nga may bigla na lang ng re-rape, nagda-drugs, pumapatay, nagnanakaw, nagsusugal, nagko-corruption. Kapag walang righteousness, lalaganap ang ganun klase mga practices. God's righteousness
You want to be successful this 2024? You want to be successful in your Christian life, in your career? Listen, God's righteousness is your true success. Kapag ka matuwid ka sa harapan ng Diyos at sa harapan na isinabuhay mo yung katuwiran ng Diyos, yung palang panalo ka na. Isasalba ka ng righteousness na ito from destruction. Kung gusto mo umayos ang buhay ng family mo, maging matuwid kang tatay. Kung gusto mo umayos finances mo, maging matuwid kang trabahador. Kung gusto mo ma-achieve yung mga pangarap mo according to God's will, maging matuwid ka. Why? Maraming isinalba ang righteousness from destruction. Ayaw mong maghiwalay kayo ng misis mo, ayusin mo yung buhay mo. Ayaw mong mawala sa yung negosyo mo, huwag kang mandaya. Maging matuwid ka. Ayaw mong mawala yung purity mo, huwag ka rin kung saan-saan nanonood ng mga website. At huwag kung ano-ano pinapanood. Live righteously. Pwede bang i-type natin sa comment section, live righteously, palakpakan natin ang ating Panginoon. Lastly, sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. Pangatlo, see the riches of God. Bakit seek? Ba't hindi seek? Ang marami kasing mga tao, sinisik nila yung kayamanan. Ang maraming tao, sinisik nila yung pera. Kapatid, kapag kainuna mo si Lord, hindi mo na kailangan isik yan. Hindi ko sinabing huwag magtrabaho. May pabor kay Lord ang mga taong inuuna siya, titignan mo na lang sa harapan mo, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Why? Kasi si Lord, marunong magpala sa kanyang mga anak na marunong sumunod sa kanya. Na inuuna siya sa time, inuuna si Lord sa treasure, inuuna si Lord sa lahat ng bagay, even talent. See, the riches of God. Number one, it is God's guarantee. Garantisado. Pwede bang i-type natin sa comment section? Garantisado yan. Guarantee. God will surely fulfill His promise to you. Kung sa ex-girlfriend mo nga naniwala kay, pinaiyak kay, pero umasa kay, naniniwala kay. Kasi feeling mo ito na yung guarantee. Siya na talaga. Tapos iniwang ka. Kung doon nga umasa kay Lord pa kaya dapat? Hindi. Dapat kay Lord ka umasa. Kung sinalba ka nga niya nung high school at college ka, ngayon pa kayang nagtatrabaho ka na? Kung sinalba ka nga niya nung nag-empleyado kayo, yung pa kaya nagninegosyo ka na, kaya kang iahon dyan ng ating Panginoon. Kung yung dati nga pinagaling ka niya, kaya ka niya rin pagalingin ngayon. It is God's guarantee. God will surely fulfill His promises to you. Nagawa niya ang pagpalain ka sa dati mong negosyo. Kaya ka niyang pagpalain. Lalo na ngayon, nagiging matuwid ka na sa harapan niya. Kung ikaw ay nag-aaral, kung ikaw ay nagtatrabaho, nagninegosyo, may relationship, kapag kainunan mo si Lord ang bahala sa mga pangangailangan mo. Why? Because si Lord ang magbibigay. Point number 2, it is God-given. Sabi ng verse 33, but put God's kingdom first. Do what He wants you to do. Ang pinapagawa ni Lord, yun yung gawin mo kasi hindi ka nagsuserve sa madamot na Diyos. Hindi ka nagsuserve sa impostor na Diyos. Hindi ka nagsuserve sa selfish na Diyos. Nagsuserve ka sa isang Diyos na generous. Then all these things will be given to you. Listen, may sariling kapamaraanan si Lord para i-bless ka. Hindi ito kapamaraanan ng mundo na akinse katapusan. Kasi kahit hindi pa akinse, kaya kang pagpalain ni Lord. Kahit hindi pa katapusan, kaya kang pagpalain ni Lord. And that is true. Proven in my life as a pastor. And as a full-time minister for the past 15 years. I have been pastoring this church for about 5 years now. Pero hindi ko nakita na pinabayaan tayo ng ating Panginoon. Kung uunahin lang natin si Lord sa mga bagay na pinapagawa niya, hindi ka mahuhuli. Iba magpala ang ating Panginoon. Unahin mo siya. In conclusion, sa Tagalog, basahin natin sa ika-33. Yan, Tagalog na Tagalog. Pag sinabi kong 33, Espanyol yan. Ika-33 ng Mateo. Datapwat hanapin muna. Pakitype nga muna sa comment section muna.
Datapwat hanapin muna ninyo. Muna. Hindi naman sinabing wag eh. Hindi naman sinabing, di KJ si Lord, kaya lang, eto muna unahin mo. Hindi KJ si Lord sa mapapangasawa magiging girlfriend mo, o sa negosyo mo, o sa mga gusto mong gawin. According to His will, mangyari. Pero, unahin mo muna siya kasi hindi siya madamot na Diyos. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, yung kingdom, yung rule, at yung kanyang righteousness. At ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yung kanyang kaharian ang unahin at ang kanyang katuwiran, why? Kasi si Lord ang bahala sa pangangailangan mo. Gusto ko sabihin sa'yo, yung Diyos na sinasamba natin dito, yung Diyos na lumalang ng langit at lupa, yung Diyos na bago ka palang makakilala sa Kanya, while we are still sinners, God demonstrated this love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. That's Romans chapter 5, verse 8. When we give our time, our talents, and treasure first and foremost to the Lord, it will give God glory. Yes, money matters. Money is a tool to be used dun sa ating mga pangangailangan. But let me tell you this, money is a tool to be used to carry out God's plan for you. Yung pera mo dapat, ginagamit mo yan para magampanan mo yung pinapagawa ni Lord sa'yo. Kasi kapag hindi mo isinurrender yung pera mo kay Lord, money has the power to control you. Let me close with this quote. God is not against you having money. He is against you. Ulitin ko, God is not against you having money. He is against money having you. Kasi kapag kahinayaan mo ang pera, kontrolin ka, maniwala ka, money is a terrible, dangerous, scary master. But money is a good slave if you know how to master it. Lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag na lang sa'yo. Banggitin mo mamaya sa prayer time natin anong pangangailangan mo. Idadagdag ni Lord dyan ayon sa kanyang timing, ayon sa kanyang kapamaraanan. Let me close. God is not against you having money. Don't get me wrong. You need money, I need money, this church needs money. Para ano? Para i-carry out yung plano ni Lord. Ba't kailangan natin ng pera? Para trip-trip lang? No. Para ma-fulfill natin yung pinapagawa ni Lord. We need money to carry out God's plan for you and me and other people. Kung hindi mo yan isusurrender kay Lord, patay kang bata ka. Mahirap kapag ikaw ay kinontrol ng pera. Maraming pumapatay, maraming nakukulong dahil sila ay alipin ng pera. God is not against you having money. He is against money having you. Dadagdag na lang po ito. Kaya kung ikaw ay nag-aalala, isara natin ang series na ito sa verse 34. Therefore, do not worry about tomorrow. Insurance, huwag kang mag-aalala, si Lord bahala dyan. Sa school, siya bahala sa business mo. Sa inuupahan, hinuhulugan mong bahay o kotse, si Lord ang bahala dyan. Basta unahin mo siya. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble for its own. Shall we close our eyes and bow our heads? Kung nasa ka man ngayon, I want you to close your eyes and bow your head. Kapatid, tomorrow is uncertain. So seek God today. Di natin alam kung ano mangyayari bukas. Kaya naman ngayon pa lang, unahin mo na si Lord. Sabi nila, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Totoo naman. Pero dapat kakampi natin at kinakausap natin yung may hawak ng bukas. Seek God today. Nakakatakot ang mga prediction ng mga economists.
na mga analysts about 2024. But if you seek God first, walang crisis kay Lord. Si Lord ang bahalang mag-supply ng pangangailangan mo. Do not be afraid to trust an unknown future to a known God. Surrender everything to God today. Kung ikaw ang tinutukoy ng mensaheng ito, and if you want to surrender your life, consider surrendering your life to Jesus right now. What you need to do is to accept that you are weak. Accept that you are a sinner in need of a God. You cannot save yourself. Your religion, your good works, your money cannot save you. Only the perfect act of Jesus on the cross can save you. Surrender your life to Jesus and say it loudly. Lord, say it like you mean it. Lord, I surrender my life to you. From now on, I am asking forgiveness for the things that I have done. I surrender my life to you. I admit that I'm a sinner and I cannot save myself. I admit that only you can save me. I put my faith in you. I believe in you. I believe in what you have done on the cross as a way for me to go to heaven. I put my faith in Jesus Christ. I confess this. It's in Jesus' mighty name we pray. I pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung ikaw ay nagsuko ng buhay sa ating Panginoon, i-type mo lang dyan sa comment section because gusto namin makasama ka namin sa aming mga life group. Pastor, paano ko malalaman kung tunay akong tumanggap kay Lord? Kung tunay kong isinurrender ang buhay ko? Makikita sa lifestyle. Yung source para siya'y makahinga. Maghahanap yan. Kung ikaw ay na-born again talaga, maghahanap ka ng oxygen mo. Maghahanap ka ng life group, maghahanap ka ng prayer meeting, maghahanap ka ng church. And hindi ka na rin, huwag ka na lumayo, nandito ka na. Ito yung church na inilagay sa'yo ng Panginoon. Be part of a life group. Be part of our growing community. Be part of our maturing community. Join us. This will be the best time of your life. See you next Sunday for another series, February series. Napakaganda po ng ating pag-uusapan. At bago po ako magtapos, gusto ko pong i-announce sa inyo na tuloy-tuloy po yung ating pong expansion for the Kingdom of God. Meron po tayong Amazing Expansion 2024. Pwede pong ilagay nyo sa comment section. If you're interested, ilagay po natin sa comment section yung ating pong form. If you want to fill out the form, gusto nyo maki-join sa Amazing Expansion. Ano yan, Pastor? Ang Amazing Expansion na ito, we want to move to another place, a bigger place, na kung saan place na mapupuntahan mo at may invite mo yung lahat ng buong barangay mo. And we need the miracle of God. At kinakailangan natin ang pagtutulungan ng ating kapatiran. So, sali po kayo sa expansion na ito. Pwede nyo po ilagay dyan kung paanong way ka magbibigay o kung saan mo ito ilalagay. Pwedeng expansion, tithes and offering, donation, whatsoever. Kung tinatouch ni Lord yung heart mo para magbigay sa gawain na to. And you find this message very meaningful sa'yo, very effective sa'yo. Pwede ka magbigay. Pwede ka mag-invite ng mga classmate mo at yung mga katrabaho for them to learn and for them to be changed. See you next week. This is Pastor Paul na nagsasabing, God bless, God loves you,